Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 226. Our verse for today, Isaiah chapter 61 verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral na magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Isaiah 61 ay sinimulan do sa word na The Spirit of the Lord is upon me. Isa tong reminder sa bawat isa sa atin na ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay hindi lang basta-basta. Nagsisimula muna ito kung talaga bang ini-empower tayo ng Holy Spirit or ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord yung mag-i-empower sa atin, magbibigay sa atin ng lakas para gawin yung mga bagay na pag-witness sa Panginoon. Sabi nga, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world, di ba? Hindi natin kaya kung wala yung banal na Espiritu. Susuko at susuko tayo. Ang verse na to ay nagsasabi tungkol sa isang misyon. And ano yung misyon? Ang magdala ng mabuting balita sa mga tao. Mabuting balita na kayang magpasigla or gumamot sa mga puso na nalulugmok, mga broken hearted, para mag-comfort dun sa mga tao na nagluluksa or nalulungkot sa buhay at magpalaya sa mga tao na nakakulong. Mga taong nire-reject, mga taong nasasaktan, mga taong patuloy na nakagapos sa mga kasalanan or mga tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay. And then, naalala ko yung story about kay Jesus na nandun siya sa Nazareth. Tapos pinabasa siya ng isang scripture dun sa synagogue. And ito yung verse na nabinasa niya yung sa book of Isaiah. Pagkatapos niya tong basahin, sinabi niya na natupad na ang kasulatan na ito. Tapos nagtanungan yung mga tao, di ba yan yung anak ni Jose? Di ba? Kakilala natin yan eh. Paano siya yung inaantay natin? Parang ganun. And sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, ang mga propeta daw ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. I-clear ko lang hindi dumating dito ang ating Panginoong Jesus para bigyan tayo ng napakagandang buhay, na yayaman tayo, aasenso tayo sa buhay. Hindi niya pinangako na sa kanyang pagdating ay magiging madali ang lahat. Dumating siya dito para mag-restore ng mga naranasan nating mga sufferings, mga heartaches, and brokenness na dinulot sa atin ng kasalanan. Aminin man natin o hindi, kagaya ko, minsan naiisip natin na tayo yung nakasulat na broken-hearted dun. Mga tao na punong-puno ng brokenness yung buhay nila. Nagtamo tayo ng sugat na hindi nakikita ng ibang mga tao. Disappointment sa ibang tao, disappointment sa nangyayari sa mundo, or minsan disappointment sa sarili natin na hindi natin kayang i-share sa ibang mga tao. O minsan pa nga, sobrang kabigatan na kadalasan ay parang hindi na natin kayang buhatin pa sa sobrang bigat. Pero makikita natin dito yung puso ng Diyos patungkol sa mga taong broken-hearted. Sabi nga sa Bible, God, malapit siya sa mga broken-hearted and dun sa mga crushed in spirit. Ang tingin natin sa sarili natin, sobrang weak natin. Pero si God, ang tingin niya sa atin, someone na kaya niyang i-restore. Na yung kanyang kalakasan ang kayang gumamot sa bawat kahinaan na meron tayo. Ang nakikita natin is parang hindi ka na makalaya. Para bang hirap ka na sa kasalanan or sa problema na meron ka. Pero si God, ang nakikita niya is kalayaan natin. Nandito siya para palayain ang mga tao na nakagapos at nakakulong. Kapag nalulugmok tayo sa buhay, nasaktan tayo or nalulungkot tayo, ang ating Panginoon ang kayang-kayang magbigay sa atin ng comfort na kinakailangan natin. Once na tinanggap mo si Lord, hindi na kagaya dati na parang natabunan ka na ng langit at lupa kapag iniwan ka ng mga taong mahal mo. Ngayon, malungkot ka pa rin pero mapayapa ka. Mapayapa yung puso mo. At kapag pakiramdam natin ay wala ng pag-asa ang mundo or wala ng pag-asa tong buhay natin, si God lang yung kayang magbigay sa atin ng good news na kinakailangan natin. I'm telling you, people need the Lord. Walang kayang magbigay sa atin ng pag-asa na minimiti natin, kundi
hindi ang ating Panginoon, hindi yung tao, hindi yung sitwasyon, hindi ang ating Panginoon. Yun ang puso ng Diyos towards us. At yun din ang inaasahan ng Panginoon na gawin natin ng mga tagasunod niya. Sumunod tayo, dala-dala yung puso ng Diyos towards dun sa ibang mga tao. So pag nakakakita tayo ng mga tao na nalulungkot, tayo yung magbigay ng pag-asa. Kapag nawawalan sila ng pag-asa, kapag pag merong mga broken hearted, palakasin natin yung loob nila, encourage natin sila. And kapag yung mga tao na nasa kasalanan, tayo yung maging daan kung paano tayo nakalaya din doon sa kasalanan na yun. Turo natin lagi sila sa ating Panginoong Jesucristo. Lumingon-lingon tayo sa paligid natin, maaari sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, and tignan natin kung sino dito yung nangangailangan ng healing, nangangailangan ng freedom, nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng mabuting balita. And pinaka-importante sa lahat, nangangailangan sa Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Kung ano yung meron tayo, yun din yung kaya nating ibigay sa kanila. Nawa patuloy tayong mapuspos ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Mag-umapaw to sa bawat puso natin na automatic na mai-share natin to sa ibang tao. Hindi natin kinakailangan ng napakalaking platform para gamitin tayo maitili ng Panginoon. Dahil minsan, kayang-kaya kang gamiting instrumento ng Panginoon diyan sa katabi mo ngayon na nasasaktan at nangangailangan ng comfort. Baka meron kang kasama ngayon na nangangailangan ng someone na makikinig lang sa kanya at hindi magja-judge. Someone na tatanggap sa kanya kahit parang pakiramdam niya hindi na siya tanggap ng mundo. Someone na magmamahal, someone na mag-i-encourage, at someone na magtuturo sa kanila kung paano nga rin ba tayo gumaling. Kapag meron kang kakilala na nangangailangan ng panalangin mo, ipanalangin mo siya. Especially kapag nandun siya sa point na nag-i-struggle siya sa buhay. At kung merong someone na nakasakit sa'yo, maybe it is the right time para patawarin mo na siya. Kasi pinatawad ka na rin naman ng Panginoon. At isa sa mga pinaka-importante sa lahat, masabi natin sa lahat ng tao sa mundo, na hindi sila kailanman kinalimutan ng Panginoong Diyos. Na sobrang mahal na mahal sila ng Diyos. To the point na ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para kung sino man daw sumampalataya kay Jesus, sabi sa Bible, ay hindi na magkakaroon ng kaparusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.